Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. Jay Zonza. Ito po yung title niya. Ang katotohanan sa AMLAC report na tinatago ng Kamara. Booking, BPI system bug lang pala. Nagkaroon lang ng system malfunction sa BPI report. Pinapalabas nila bilyones ang transaksyon ni BP Sara. Nakalagay sa AMLAC report, hindi naman sinasabi ng Kamara. Ito. In Thy Nation Ultimate Fact Check, ang pagsabog ng script ng AMLAC report. Magandang araw, 32 milyong Pilipino. Nagsisigawan ang mga kritiko at mainstream media na mayroon daw bilyong-bilyon transaksyon ang mag-asawang BP Sara at Attorney Carpio base sa AMLAC report. Pero bilang mga edukadong mamamayan na nagbabasa ng totoong dokumento at hindi lang umaasa sa headlines, himay-himayin natin ang mismong report na ito. Ito ang hindi nila binasa sa hearing. Tinago nila Number one. Fact number one, ang 2.3 billion ay system bug o glitch lang ng BPI. Okay, yung 6.77 billion doon na total transaction, bank transaction ni BP Sara, ang 2.3 billion doon ay system glitch or bug. Nagkamali lang yung sistema. Ito. Pinalabas nila na sobrang yaman si Attorney Mans Carpio dahil may pumasok daw na 2.33 billion mula sa Notary Asia noong 2024 at 2025. Pero, basahin ninyo ang pahina 11, paragraph 27 ng AMLAC report. Ito ang nakalagay, nagpadala ng formal na sulat ang BPI para ipabura ang mga transaksyon ito dahil nagkaroon sila ng system bug o glitch, error. Ang totoong halaga, 2.11 million lang, hindi 2.3 billion. Isang napakalaking kapalpakan ng bangko na ginagamit ngayon ng Kamara para manira. Grabe, no? Nandun, nakalagay sa AMLAC report eh. Kaya nga, very specific oh. Pahina 11, paragraph 27. Yung report na 2.33 billion na transaksyon ni Attorney Carpio, pinabubura ng bangko dahil ang tunay na transaksyon lang is 2.11 million. Di, ang laking diferensya. Grabe talaga itong mga taong ito. Niluloko nila ang taong bayan. Fact number 2, bakit na flag na suspicious yung mga transaksyon? Itong dahilan. Dahil sa chismis na balita, sabi ni Trillanes, may mga suspicious transactions daw, pero ayon mismo sa pahina 6 at pahina 15 ng AMLAC report, na-trigger ang mga alerts na ito hindi dahil may nakitang krimen, kundi dahil sa mga news reports at sa mismong House Quadcom hearing. Yung mga pahayag sa Quadcom hearing. News reports. Kaya yun, parang i-check nyo, suspicious yun. Dahil binanggit sa Quadcom. Chismis lang pala. Ano ba yan? Ang lohika, sila ang gagawa ng chismis sa media, i-report ng bangko dahil nasa balita, gagamitin ng Kongreso ang bank report bilang ebidensya, isang malaking circular demolition job. Booking nga. Number 3, ang mga bilyon ay internal movement, debit o credit memos. Hindi ito tunay na yaman. Bakit umabot ng 3.9 billion ang total volume ni BP Sara sa loob ng 20 taon?
Dahil 2.4 billion dito ay puro credit memos at debit memos. Sa banking system, kapag inilipat mo ang pera mo mula current account papunta sa savings account mo, ni-record yan bilang debit out at credit in. Doble ang bilang sa papel. Pero hindi ibig sabihin ay nadagdagan ang net worth mo. Ang conclusion, binabasa lang ng Kongreso ang mga numerong pabor sa paninira nila, pero hindi nila binabasa ang paliwanag sa mismong dokumento. Ganyan kadesperado ang circus na ito. Tindig, indignation. Tayo po, mga dides. Tindig tayo. I-type ang booking sa comments at i-share ang fact check na ito. Ipakita natin sa kanila na marunong tayong magbasa ng dokumento at hindi tayo magpapabudol sa mga system bug. Walang aatras. Salamat po, Mr. Jason sa inyong pag-research. Napakagandang paliwanag. So, anong kasabihan? You can never put a good man or woman down. Sige, sirain nyo pa ng sirain ang aming minamahal na BP Sara. Ang kasamaan ni minsan ay hindi mananalo galing laban sa kabutihan. Dahil this is a battle between good and evil. Gusto nilang ipakita na sobrang yaman o sobrang kurakot ang BP Sara natin. Ba't tayong mga DDS, mga organic na nagmamahal sa mga Duterte, alam natin, naramdaman natin yung tapang, malasakit, pagmamahal ng Duterte sa bayan. Kaya tayo nagkakaisa. Hindi tayo magkakakilala. Ano lang, parehas lang yung nararamdaman natin o na-experience natin sa Duterte leadership. Kaya nagbugkos tayo ngayon ng mga DDS, diehard Duterte supporters. To the end, Duterte pa rin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Lang na taga Anogero. So muna ni itsura sa iyang balay. Kita nato nga mag-atop na karon si Uncle kay mga busog kami kaya ang atop po. Ang pa lang ko sige. Ano dito nata? Dagko na gid kay ito. Ang tanggalin. Itsura. So karon human na gyud sa pag-atop, so nailisa na gyud ang mga atop ni Uncle nga buslot na, so karon maayo na gyud nga tan-aw. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor po, nagatag sin na sa katapusan atop lagi ko og magmasin. Oo. Dito dito ka palit og sin kay ang kita. Igo. Salamat ka. Kani mga tao atong kuan nag-sponsor. So pila gyud ka tuig ko lang imong balay nga buslot na bago pa ka nakapulig atop. Mga
pulo na siguro ko tuig. Napulo ka tuig, so bago pa ka nakapulo ka top. Bago pagyod, karon pagyod. So salamat kayo, Col. Dito kayo kay sino na dito ako. Karon na nga mga buston. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kayo.